Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Teo Moreno. Isinare niya ang pahayag ni Congresswoman Luistro sa Committee on Justice tungkol sa mga ebidensyang hawak laban kay BP Sara. Ito, Luistro, wala pa pong hawak na dokumento sa confidential funds ang Justice Committee. Hihingin pa lang po namin ito sa COA. Kaya ang reaksyon ni Teo Moreno, sabi niya, did she really say this? Sinabi ba niya talaga ito? Ako kahapon ko pa ito narinig. Nabasa pala sa mga post. I think sa isang interview ata. Si Ted Pailon bang nag-interview? Basta, in-interview siya, sinabi niya na wala pa kaming hawak. Hihingi pa kami. So sabi ni Teo Moreno, if yes, then here's the issue. If the Justice Committee itself admits it does not yet have the relevant documents on confidential funds and still needs to request them from COA, then we must ask what factual basis were the allegations built on in the first place. This goes straight to sufficiency in substance. Impeachment complaints must be grounded on ultimate facts supported by evidence, not on evidence that is still being sought. This is exactly where the defense of BP Inday Sara gains ground. As her legal team correctly emphasized, a finding of sufficiency in grounds is merely preliminary. It does not establish truth, nor does it proves liability. More importantly, the defense points out a critical flaw in the complaints appear to rely on conclusions and narratives, not on verified and concrete facts. So ito ang pagkakaintindi ko. Nag-complaint na. Third and fourth impeachment complaint. Ang nakalagay doon, conclusions na ng complainants, kailang base lang sa kanilang kaisipan. Walang hawak na dokumento. Nagnakaw si BP Sara ng kanyang confidential funds. Yon ang conclusion nila. Yan ang narrative nila na Inday Lustay. Dahil Mary Grace Piatos. Nang dahil lang sa may Mary Grace Piatos, nang dahil lang sa 11 days lang daw na na-clear niya kagad. Ayun, nakabuo na sila ng conclusion na nilustay ni BP Sara ang kanyang confidential funds. Ang tanong, anong ahensya ng gobyerno ang binigyan ng mandate ng ating konstitusyon na mag-determine kung ang isang opisyal sa gobyerno ng lustay ng pondo ng bayan? It is only the Commission on Audit. It is not Congress, it is not the Senate, it is not even the executive or whatsoever. COA lang. O ngayon, notice of disallowance. Hanggang ngayon, wala pa silang kopya. Anong klaseng impeachment proceedings meron tayo? Committee on Justice ka. Bakit yung mga complainants na nag-a-allege na nilustay ni BP Sara ang kanyang confidential funds, supposed to be, may inattach na nila doon na notice of disallowance ng COA. Di ba ganun lang kasimple? Ibig sabihin, halos walang ebidensya yung complaints na isinabit. Kasi kung may ebidensya, very basic yun. Alam na ng lahat, that was 2 years ago ata, na-announce na may notice of disallowance yung confidential funds ni BP Sara. Pasensya na kayo, maingay sa tabi ko, may house construction.
May notice of disallowance siya na I think of the 125 million na na-release sa kanya noong 2022, around 73 million ang may notice of disallowance. Yung other half, clear na yun. Oh, bakit wala silang kopya? Anong klaseng complainant meron tayo? Anong klaseng Committee on Justice meron tayo na nagdetermine na siya na yes, there is sufficient in substance, yes, there is sufficient in grounds, yung pala, wala man lang hawak na dokumento. Kaya, ito, sabi ni Teo Moreno, impeachment is not a fishing expedition. Ang nangyayari kasi, nire-require nila si BP Sara, mag-submit ka, dapat mag-submit ka. Ayaw mag-submit ni BP Sara. Matigas din ang ulo. Sabi nga ni Tatay Digong, bantayan yun, bayhana na, maldita na. Ayan, katikim sila ng pagkamaldita ng ating BP. Kaya nag-fishing expedition sila. Impeachment is a constitutional process grounded on evidence, not assumptions. Assumptions, yung bias conclusion nila. Without solid documentary support from the outset, the credibility of the complaints is seriously in question. That's why the Committee on Justice headed by Luistro should stop the kabobohan. Kaotso-otsohan na lang. They are doing inside the HOR. Shame. Shame. Mahiya naman kayo. So, ang mahiya naman kayo, hindi na lang sa flood control, pati na rin sa impeachment, uso na rin kayo. Mahiya naman kayo sa inyong ginagawa. So, ano na ngayon? March 25, mag-hearing na. Nire-require ng Committee on Justice. Si BP Sara mismo mag-a-appear. Siya mismo mag-present ng evidence. Tignan natin kung mag-a-appear ba si BP Sara. Diyan nyo makikita ang pagkamaldita ng BP Sara namin. Kung mag-a-attend ba siya o hindi. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang among gihatagan o gero. So mag-atop na ni siya karon sa iyang balay. Og karon mo na ni ang iyang pag-aatupan sa natagaan na mo og gero. So mag-atop na ni siya karon. Og muna ni giloagon lang sa iyang balay. So kuang gid kaayo, gamay gid kaayo. Og dito sa silong ang loto. Ug karon tungod sa kagamay sa ilang balay, mo ni ang ilang kusina. So mga buslot na gyud ang yero ipang sumpay-sumpay lang kani ng mga yero. Ilang ani. So gamay gyud kaayo. Tungod sa kagamay sa ilang balay, diri na sila sa naog magluto. Ano ni ang itsura sa iyang lutuan.
og karon naman na gid ang pag-atop ang magihatag nga yero. So di na gid sila mo. Salamat sa Ginoo sa pag-atop namo sa tabang sa amo. Salamat kaayo. Salamat ka.